Ililipat na ngayong gabi si Sara Diskaya sa Bureau of Correction sa Muntinlupa. Alamin po natin ang latest na sitwasyon. Live mula sa NBI, nasa frontline ng balitang yan, Dave Abuel. Dave, babiyahe na ba si Sara Diskaya? Bob, sa tanggapan ng National Bureau of Investigation sa Pasay mismo, isinagawa yung booking procedure sa kontratistang si Sara Diskaya. Kanina ay nakuhanan na nga siya ng fingerprint at natignan na rin ng doktor. Nakuhanan na rin siya ng mugshot. Sa panayam sa tagapagsalita ng NBI na si Attorney Palmer Malyari, dadalhin si Sara sa detention facility ng NBI sa Bucor kung saan siya mananatili ngayong gabi. Bukas, nakatakdang humarap sa preliminary investigation na sa DOJ para naman sa reklamong isinampa ng BIR sa paglabag nito sa National Internal Revenue Code. Matapos niyan ay sasamahan ng mga kawani ng NBI si Diskaya sa airport para pumunta naman sa korte sa Cebu. Korte ang magtutukoy kung saang detention dadalhin si Sara. Samantala, na-serve na rin doon naman sa 8 opisyal ng DPWH Davao Occidental District Engineering Office. Sa ngayon, Bok, tayo ay nakasunod dito sa convoy ng NBI na patungo nga ng Muntinlupa. Bok. So, Bok, ibig mo sabihin na ang talagang final destination ni Sara Diskaya is Cebu, kung saan nakasampa, kung saan nanggaling kanyang arrest warrant? Ang sabi sa atin ng tagapagsalita ng NBI, nasa detention facility sa Cebu, pero hindi pa sigurado yan. Depende pa rin sa korte na magtutukoy kung saan siya dadalhin. Dave, anong balita? May plano ba siyang magpiyansa doon sa kanyang kaso, yung kanyang kampo, no? Doon sa kasong, may available siyang kaso, yung graft? Dalawa nga yung kasong kinakaharap ni Sara Diskaya, isang graft at isang malversation. Sabi ng tagapagsalita ng NBI, 90,000 yung bail doon sa kaso o reklamong graft, pero non-bailable yung malversation. Sinubukan natin na humingi ng panayam dito nga kay Sara Diskaya, pero tumanggi na siyang humarap at magbigay ng panayam sa mga miyembro ng media. Dave, babalikan ko lang. So, ibig mo sabihin, sa dalawang kaso, isa is bailable, yung graft for 90,000 pesos, which I suppose is small peanuts. Yeah. As far as Sara Diskaya would be concerned. Yung isa, yung malversation, is that bailable? What did you say kanina? Is that bailable or not? Yung malversation, hindi siya bailable. Tinanong natin ang NBI bakit nga non-bailable yung malversation, pero hindi na niya ina-isa-isa yung detalye ng kasong yon. Okay, so for all intents and purposes, kahit makapag-bail siya doon sa isang kaso, hindi pa rin siya makakalaya. Yes, Bo. Kasi, Dave, medyo marami-raming kontratista at mga district engineers ang sangkot dito sa issue na ito. By any chance, would you have any idea kung pasunod na rin itong mga iba pang kontratista at yung asawa ni Sara Diskaya din, si Curly, and then their district engineers? Former district engineers. Doon sa update sa mga opisyal ng DPWH Occidental, Davao Occidental, tinanungan natin kung anong latest doon naman sa Davao. Ang sabi sa atin ng NBI na i-serve na rin yung warrant laban naman doon sa 8 opisyal. Ang sabi sa atin, gaya ng gagawin kay Sara Diskaya, nakaschedule din na ilipad yung 8 papunta rin doon sa korte sa Cebu. Okay. Maraming salamat, Dave Abuel. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.